Magandang araw mga kabokter. Meron talaga tayong mga araw na maganda at meron din namang hindi naayon sa atin ng panahon. Una, nakapag-video tayo ng ating ride kaso nasira naman ang ating mic kaya wala tayong audio sa video na to. Pangalawa, habang nasa biyahe tayo at medyo malayo na tayo sa bahay, naputulan naman tayo ng clutch cable ng ating motor. Sa video na 'to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naramdaman ko kung paano ko nasabing naputulan tayo ng clutch cable at siguro kung ano yung mga dapat nating gawin para magkaroon ng idea yung iba nating mga kabokter if ever mangyari sa kanila or sa inyo yung ganitong senaryo. Habang binabagtas natin ang kalsadang ito sa kawit, meron akong naramdaman na parang may pumitik or lumagotok sa clutch lever ng ating motor. Akala ko pumitik lang yung adjusting nut sa may clutch lever. Pero napansin ko parang nagbago yung desired setting ng clutch. Kaya gumilid agad tayo para silipin kung ano man yung nangyari. Sa una, tamang silip lang, check ng adjustments. Magandang maging vigilant tayo sa mga ganitong bagay or maging sensitibo tayo sa mga ganitong bagay. Lalo na pag meron tayong nararamdaman na may mali. Sabi nga nila, trust your instincts. Kasi it can save you time, money, and sometimes our life. Sa part na to mga kabokter, sinubukan na ulit natin paandarin si Dream kaso meron talagang mali sa clutch niya. Kaya gumilid tayo ulit para silipin at magtandak ng mas maayos na checking ng ating motor. Mapapansin nyo mga kabokter, sinubukan natin ilipat from neutral to primera yung ating gear habang yung ating clutch lever ay nakasagad sa handlebar. Kaso makikita nyo umaandar tayo ng kusa at nagpapahinto sa atin ay yung ating brake hanggang sa mamatayan tayo. Which is hindi dapat ganun. Pinilip din natin ang kabilang dulo ng clutch cable sa may bandang makina. Pero wala naman tayo nakitang issue or sign na may issue doon. Kaya nag-proceed tayo to check doon ulit sa may clutch lever. Sa mga oras na to, nag-decide na akong baklasin yung clutch cable para masilip natin yung status niya. At etong bumungad sa atin. Mapapansin nyo sa video na naputol na at iilang thread na lang yung natira sa ating clutch cable. At dahil sa nangyari, nag-decide na ako hindi tumuloy sa aking pupuntahan at umuwi na lang kaysa ipilit at masiraan tayo sa malayong lugar. Buti na lang talaga, meron pang iilang thread na natira. Siyempre, meron tayong gabay galing sa itaas, umayon ang daloy ng trapiko sa atin at hindi tayo masyadong napilitang gumamit ng clutch dahil naging smooth ang biyahe papauwi ng bahay. Kasabay ng gabay ni Papa G, ginamitan na din natin ng skill na tinatawag na clutchless shifting para iwasan ang pagpatuloy ng paggamit ng clutch dahil alam naman nating malapit na itong maputol. Gagawa tayo ng separate video para i-discuss at ituro sa inyo kung ano ang clutchless shifting at kung kailan nyo ito pwede magamit. Salamat sa inyo mga kabokter at sana meron kayong natutunan kung ano mga pwedeng i-check o tignan pag nangyari sa inyong ganitong senaryo. Swerte pa tayo at hindi tuluyang naputol ang ating clutch cable at nakauwi tayo ng safe sa ating bahay. As always, ingat palagi mga kabokter. See you on our next video.